Target ng Administrasyong Duterte na masimulan ngayong taon ang ilan sa mga proyektong infrastruktura na popondohan ng China. Ayon sa mga ulat, nangunguna na ang China sa listahan ng mga bansa na may pinakamalaking pautang sa Pilipinas. May report si Cedric Castillo. Sa susunod na mga buwan, 2 tulay sa ibabaw ng Ilog Pasig ang sisimulan ng itayo na magkokonekta sa Intramuros at sa Binondo sa Maynila. Gayon din papasok at palabas sa isang commercial complex sa Makati. Ayon ito sa Department of Finance at Department of Budget and Management, China ang magpopondo sa 2 proyektong ito. For each project, we have already set out the timelines. Also, we have discussed with the Secretary of the Budget that the budgets for these projects will be multi-year so that they will be continuing. Matapos ang state visit ni Pangulong Duterte sa China noong Oktubre 2016, ipinagmalaki ng administrasyon ang 24 billion US dollars o katumbas ng mahigit 1 trilyong pisong grant, loans at private investments na ipinangako ng China. Ang mga tulay sa Maynila at Makati ay kabilang sa mga proyekto sa plano raw na Golden Age of Infrastructure ng administrasyon. Ilan ba sa mga ito kukunin ang pondo sa pledge ng China? Nito lamang Marso, isang mataas na opisyal ng China ang nakapulong ng Pangulo para sa planong Davao City Expressway at mga tulay na magkokonekta sa Panay, Guimaras at Negros. Sa ilalim ng Aquino administration, halos naglaho ang ugnayang pang-ekonomiya ng China at Pilipinas. Sa Arroyo administration naman, nabahira ng korupsyon ang ilang proyekto sa pagitan ng dalawang bansa, gaya ng NBN-ZTE National Broadband at North Luzon Rail Projects. Kumpiyansa ang Duterte Economic Team na hindi ito mangyayari sa kasalukuyang administrasyon. It's not the money of the government, it's the money of the Chinese taxpayers. We owe it to them to conduct our projects with total transparency and total honesty as ordered by President Rudy Duterte. Sa report na inilabas ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, lumalabas na nasa Bicol Region ang pinakamaraming proyekto na posibleng mapondohan ng China. Ayon pa sa ulat, bago mahalal si Pangulong Duterte, 16 lamang ang China sa laki ng pautang sa Pilipinas. Pero ngayon, posibleng tumalon sa unang pwesto ang China at maungusan ang Japan. Pangamba ng isang ekonomista, nagbago man ang economic partner ng Pilipinas, baka raw magtuloy-tuloy lang ang anyay pangit na track record natin pagdating sa grants at loans. Procurement laws have not changed. No, the only thing that has changed now is that we have a very unorthodox administration. If they continue the old policy that they were following with the U.S., no, we end up with the same. No, before it was the U.S. dollar, now it will be the Chinese yuan. Cedric Castillo, GMA News.